Maganda ang Japan pagdating sa mga turista dahil isa itong convenient na bansa. Maraming mga pasyalan, masustansyang pagkain at higit sa lahat high-tech ang mga technologies. Pero ganito din ba kaganda ang buhay dito araw-araw? Kung gusto nyong malaman ang araw-araw na buhay dito sa Japan, panoorin nyo hanggang dulo at huwag nyo i-skip ang video na to. Good morning guys! So ayun po, kakagising lang po namin at kakatapos ko lang din maligo. Time check muna tayo, 7:15 na ng umaga. Bale, share ko lang naman po sa inyo yung everyday life namin dito sa Japan kapag weekdays bago po kami pumasok ng work at saka after ng work. Para po malaman din ninyo kung ano pa yung ginagawa namin sa buhay, kung ano pa yung routine namin dito. For breakfast, itong ebi chili or tinatawag natin na spicy shrimp na may sauce. Rika Chang po is papasok na rin maya-maya. Ayan, good morning. Morning. Ano oras pasok mo? 9. 9. So, 8 a.m. nga po pala yung pasok ko palagi. At kain muna tayo ng breakfast bago po tayo pumasok sa work. So, bago po tayo kumain, magdasal muna tayo. Ito nga po pala niluto ni Rika Chang kahapon. Itong hipon. Hipon, tsaka ito na rin yung babaodin ko mamaya. Sarap. Ebi chili. Yes. Sarap. Medyo sweet. Yung lasa niya medyo sweet siya na may kasamang konting spicy din. Kaya siya tinawag na may na ebi chili. Pero okay na po ito, masarap. Paborito po kasi namin to. Time check, 7:30 na po ng umaga. At papasok na po ako sa work ngayon. Bago nga po pala tayo umalis, magtatapon muna po ako ng basura namin. Dahil Friday po ngayon, schedule po ng basura. Dito ko lang po itatapon guys. Dahil meron naman po kasing net dito. Saka lang natin siya ipapasok. Kaya dapat marunong po tayong sumunod, lalong lalo po sa pagtapon ng basura. Dahil kilala naman natin yung mga hapon pagdating sa mga disiplina. Kasi alam po natin na ang Japan ay isa sa pinakamalinis na bansa yan. Kaya wala po kayong masyadong makikitang kalat dito. Kaya mas mainam po na itapon po natin yung basura natin sa tamang lugar. Ilang minutes na lang po at makakarating na tayo sa company na pinapasukan ko po. Grabe po yung init dito ngayon. At ayun, weather check muna tayo. 30 degrees Celsius po ngayon. Kaya sa mga kababayan po natin na nagtatrabaho dito sa Japan or sa mga lumalabas man po ng bahay, magdoble ingat po tayo. Dahil grabe po talaga yung init dito sa atin. Kaya mas okay po na lagi po tayong magdala ng Pocari or siguro mga salt candy para para maiwasan natin yung heat stroke. Kasi ito na po yung pinakamainit na month dito sa Japan, ang August. Talagang hindi po talaga biro ang init dito ngayon. But anyways, papasok na po ako sa work at babalitaan ko na lang po kayo mamaya. Time check, 5:35 na po ng hapon. Bale, kaka-out ko lang po sa work. At bago nga po pala ako umuwi ng bahay, naisipan ko na rin na bilhan ng pasalubong si Rika Chang. And nandito nga po pala ako sa park para po magpahinga saglit at may update nga pala ako sa inyo guys. Meron nga po pala akong good news at saka syempre meron din akong bad news. Unahin ko muna po yung bad news bago po yung good news. So yung bad news nga po pala is ayun, wala rin pong overtime ulit. Talagang medyo nakakalungkot po guys dahil pag may overtime po talaga, napakalaking tulong po sa akin yun. Lalong-lalo na po, malapit na rin kasi mag-September. Kaya yung September po is yung start ng pagpalit ng kaltas sa hoken namin or sa insurance namin. Kasi every September po nagbabago po yung kaltas sa amin at good po ito for 1 year, every year po ganun. Kaya meron din po sa atin is tumataas yung hoken at meron din naman po na bumaba at meron din po yung as is lang. Depende na rin po kasi sa overtime natin yung guys. Nung overtime tayo ng April, May at saka June. Kasi yung sahod natin ng 3 buwan na yun, ina-average po yun eh. Ina-average yun and after nun, yun po yung pagbabasihan nila kung magkano pa yung ikakaltas sa insurance natin or sa hoken natin tuwing sahuran. Kaya pag once na marami po tayong overtime, expect po natin na tataas yung kaltas sa atin. Ganun po yung nangyari sa akin guys eh, na nag-overtime po kami simula nung month ng April. Talagang nagkataon po eh. April tapos nawalan kami ng overtime nung July.
Talagang ano po guys, talagang wrong timing po. Kaya medyo nag-worry din po ako pagdating ng September. Lalong-lalo na po pag wala pa ding overtime ng ganung month. Talagang medyo ano po guys, talagang bad news po at medyo nakakalungkot din po. Kasi halos lahat po sa kanila is tuloy-tuloy po yung overtime. Pero sa amin po, ayun, talagang wala na naman po ulit. Talagang depende po kasi sa pwesto yan kung gaano ba ka-busy. At okay lang po yan. Tiis-tiis muna po tayo habang habang wala pa po. Maghintay-hintay na lang po tayo. Sana po magkaroon din tayo ba ng araw ulit. Ang good news nga po is ito po, last day ko na po sa work ngayon dahil start na po ulit ng long weekend namin dito sa Japan. Dapat po sana may pasok po ako ng Lunes, kaso nagpaalam na po ako sa leader ko kung pwede po na kung pwede na magyasumi na lang ako ng Monday or mag-day off para dire-diretso po yung yung pahinga ko. Kaya ayun po, pinayagan naman po ako. At least meron po tayong 9 days na yasumi simula po bukas hanggang next Sunday po, next week Sunday. Yun po talaga yung good news at sobrang saya ko po guys dahil mahaba-habang pahinga na naman po ito. At ang long weekend na to ay tinatawag po namin na Obong Yasumi. Tuwing August po ito nagaganap. Kaya meron po kaming ganitong kahabang bakasyon. Pero sa iba naman po, meron naman pong bakasyon pero depende po kung ilang araw sa kanila. At yung sa iba naman po is wala po. Kaya depende pa din po yan sa company na pinagtatrabahuhan natin. Ito na lang po yung ipapasalubong ko kay Rika Chang, Burger King. Kasi nga favorite niya po ang Burger King dito, kaya bibilang ko po siya. Order muna po tayo bago tayo umuwi. Nabilang ko na po siya ng pasalubong guys. Burger King, ang kanyang paborito. Yes, uwi na po tayo ng bahay. Maliwanag pa po ng ganitong oras. At alas 6 na rin pasado. Pasalubong. Yes. Wow, may butter fries. Favorite niya kasi ang Burger King. Yeah. Yes. Whopper. May surprise din ako. Ano yun? Favorite ko? Yung ramyun. Ay, ito nga po yung ramyun na niluto ni Rika Chang. So, ito po yung kakainin ko at yung kay Rika Chang po is yung burger niya. So, ito po yung ulam namin for dinner. May ramyun po kami at saka nagluto po siya ng itlog and sausage. Yan po yung kakainin namin. At meron pang naiwan na ebi chili na kinain namin kanina. And nagluto po siya ng fried rice. Okay po, ito na yung natin, yung fried rice. Bali, dun niya po nilagay sa may rice cooker nung pinapainit. At syempre, sa pagluto niya po sa kawari niya po niluto. Tapos sa kanya po transfer sa may rice cooker para mainit. At bago pa tayo kumain, magdasal muna tayo. Tikman natin yung chahang ni Rika Chang or yung fried rice. Tadakimasu. Oh shit, sarap. Sarap. Sarap guys. Chahang ala chowking. Chahang ala chowking. Oo nga, magkalasa siya ng chowking. Wow. Kangkong na lang kulang. Kaya ang kangkong. Tapos ito, sabaw na ramyun. Sarap. Medyo spicy siya guys. Favorite ko kasi ang spicy pag sa mga pagkain. Lalo na po ito. Sarap dito. Ngayon lang ulit tayo nakapag-noodles Tapos sausage. Sarap. Trivia. Trivia. Kayo ng trivia. Anong trivia? About kay Sir Ginito. Bakit sa akin? Si Sir Ginito po, parang hapon yan kapag kumakain. Hindi niya kaya kapag walang sabaw. Ito yan guys. Kapag fried yung ulam, or basta yung walang sabaw ng ulam, doon niya kaya. Gusto niya meron siyang side na sabaw. Parang hapon. Hapon na hapon. Mas mabis po kasi kumain guys pag may sabaw para po sa akin Ito. Pag wala talagang hindi siya smooth. Nahihirapan siyang lumunok ba? Oo. Ang mga ganda yung alaga Bakit? Kaya kailangan may sabaw siya. So ayun po, tulad po ng sinabi ko sa inyo kanina na last day ko na po sa work ngayon. Kung tutuusin nga po sa Monday dapat po may pasok pa po ako pero nagpaalam na po ako na magde-day off ako at ayun po, pinayagan naman po ako. Sa kadahilanan po simula po next week start na po ng Obong Yasumi namin. Ang Obong Yasumi nga po pala ay nag-i-start yan tuwing August 13 hanggang August 16. Yun po talaga yung araw ng Obong Yasumi na yun, 4 days lang po pero sa ibang company po is in-adjust
na po nila ng mas maaga. Pero depende po yan sa company na pinasukan nyo. Sa iba po kasi is mahaba na po yung long weekend nila. Sa iba po, sinusundan po nila yung mismong araw ng Obong Yasabi nila. At sa iba namang pong company is wala rin po silang ganyang day off. Kaya depende rin po sa company yan kung meron po sa kanila or wala. So uulitin ko po ang ibig sabihin ng Obong Yasabi or sabihin nating Obong ay ito po yung All Souls Day nila dito sa Japan. At nag-i-start nga po yan tuwing August pa yan, August 13 hanggang August 16. Pero sa atin po sa Pilipinas, ang All Souls Day natin ay tuwing November yan. So ang Obong nga po pala is ito po yung tradisyon na ginagawa ng mga Hapon every year, every August. Kaya meron po sa kanila na umuwi po sa kanilang probinsya para po iyon po yung magiging paraan nila na mag-spend ng kanilang long weekend. And yung iba naman po sa kanila is pupunta po talaga ng dagat or sa ilog kung saan po nag-spend sila ng Obong Yasabi nila. Pero sa amin po may plano na rin po kami ni Rika Chang at malalaman nyo na rin po kung saan kami pupunta niyan sa simula next week. Dahil plano po namin bukas po is Sabado po, pahinga ko po at si Rika Chang po is may pasok pa po siya ng bukas. Yun po yung last day ng trabaho nila. Kaya yung start ng paggagala namin or out of town is next week Tuesday po at i-update ko na lang po kayo at i-vlog na lang po namin yan kung saan kami pupunta. Basta abangan nyo na lang po.